Yung kapre, eto naman sa Katagalugan, or kahit hindi lang sa Katagalugan, kahit sa area siguro natin, pinapaniwalaan natin na eto yung malaking tao, merong malaking tabako, at ito ay nakatira sa puno ng balete, kadalasan ang kapre. Ito namang tikbalang, ito naman ay para siyang half-half. Half dito, taas, kabayo, half naman doon sa baba ay tao. Yan. Naninirahan ito siya sa gubat at kinakatakutan ng mga tao kapag pupunta sila sa gubat. Ito naman muna sa punso, ito naman yung maliliit na mga tao na nakatira sa mga buntod. O, di ba pag nakakakita tayo ganyan, kahit na bahay ng anay, masyado natin sinasagrado dahil ang alam natin, yan ay tinitirhan ng duwende, hindi natin pwedeng sirain dahil kahit sa kasalukuyang panahon, meron at meron pa rin tayong paniniwala sa mga yan. Ito namang manananggal, nakita ninyo, ito naman ay tao na kung saan nagkakaroon ng pakpak at nahahati ang katawan sa kabilugan ng buwan. Ewan ko kung totoo ito sa mga Ilonggo. Encantada, ito naman yung magandang diwata na kung saan merong kapangyarihan na nagiging dahilan yung maganda nilang boses para mailab ang mga kalalakihan sa kagubatan. Mangkukulang. Ito naman yung tinatalakay naman dito about naman doon sa, meron ba siyang, anong tawag ng doll, puppet, at yan ay tinutusok-tusok. Kung saan yung bahaging tinusok, yun din ang bahaging nasasaktan sa tao na kanyang pinapasakitan. Ito naman pugot, sa CMU daw, marami daw nito te, diwan ko kung totoo. O totoo, di ba te? Kasi kwento ng classmate ko na nag-aral sa BetMed, lalo na doon sa kanilang dormitoryo, meron daw doon pare na walang ulo. Ito yung mga pugot, yung mga walang ulo, walang mga kamay, walang mga paa. Kwento rin siya ng classmate ko, si Miss Bizares, na nag-aral ng VetMed dyan sa CMU. Yan daw ang kinakatakutan nila dyan sa CMU at pinapatunayan naman ng classmate natin na taga dyan. Meron daw ganyan doon, ma'am, na meron daw pare doon na walang ulo. Pag makikita daw ng mga estudyante, tangan-tangan niya yung ulo niya. Ito naman yung tiyanak. Yan yung tiyanak. Yung tiyanak naman, nag-aanyo siyang munting sanggol. Pero kalaunan, nagkakaroon din ng pagbabago ang kanyang itsura kapag siya ay nagugutom na dahil kumakain siya ng tao, ng mga atay, ng mga laman loob ng isang particular na tao. Ito namang Buringkantada, ito siya sa Bicol siya, Buringkantada sa